Okay, good morning. Tayo'y magsimula sa ating worship service. Tumay tayong lahat at awitin natin ang Heaven Came Down. San Miguel, and at the same time live po tayo sa ating pong group, ang ODTC group sa Facebook. So sa mga nakakapanood ay pa-notify yung pong mga kapatiran po natin na pwede silang pumunta po dito sa Ilog Bulo para sa ating worship service. And then yung mga hindi makakapunta, pwede po silang manood online. Let's pray. Father God in heaven, we praise and worship you. We humbly ask for forgiveness for all of the sins that we did. I pray that you cleanse us by the precious blood of the Lord Jesus Christ. I pray that the Holy Spirit will work in us. We sincerely plead to His presence and to His doings, Lord. And without the Holy Spirit, this ministry doesn't make sense. But with the power of the Holy Spirit, Lord, I believe there will be change in the heart of each and every one of us. I pray that you bless thy servant in sharing your words and help him to glorify the Lord Jesus Christ. Thank you, Father, for leading us here. Thank you for your protection, for keeping us safe altogether. Thank you for the brethren who were here. Maybe you be the one to be glorified in our midst. In Jesus' name, amen. Amen. So, tayo po'y umawit pa ng isa. Maaari na po kayong upo, mga kapatid. Let's sing one more song.
Victory in Jesus. Let's sing Victory in Jesus. Collaboration is key. Paborito ni Jay Mariata to. I heard an old story with thee. Sing. Old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, all His precious blood atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. And bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing. To walk again, to see, and then I cried, dear Jesus, can spirit, and somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about an ocean He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and someday I'll sing up the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Praise the Lord. So, welcome po sa bawat isa. Tawagin po natin yung special number. Para marinig ko sa
mababa siguro. Naka-red tayo. Dito tingnan natin. Wala. Yeah. Good morning, everyone. The title of our song is God Will Make a Difference. God will provide. God will provide pala. As I walked up the mountain, His Father by His side, never realizing He made a sacrifice. And when Abraham raised his hand to take his child's life, in his heart he must have wondered why. Sometimes God will take us to unexpected places, but in every situation He will provide. God will provide beyond what we imagine, so much more than we could fathom. He will supply. God will provide. When we trust in Him completely and take His faith, believing as a child, God will provide. And another miracle covering our Father's only Son was offered as a priceless gift of faithfulness and love. Amidst the cry of all mankind, that reached down from above and covered us with Christ's atoning blood. No matter what your need is, God will always meet us. I know His grace will always be enough. God will provide beyond what we imagine, so much more than we could fathom. He will supply. God will provide. When we trust in Him completely and take each step, believing as a child, God will provide beyond what we imagine, so much more than we could fathom. He will supply. God will provide. When we trust in Him completely and take each step, believing as a child, God will provide. He will Amen. Thank you for our Jehovah God, the Jehovah Jireh. He will provide our needs. He will see to it. So tayo po ay mag-aaral po ng salita po ng Panginoon.
Okay, so if you have your Bible with you, ay buksan po natin sa Mark chapter 8. Okay. 10 to 13. Okay, so sa mga nanonood, pwede nyong i-PM yung mga kapatiran po natin para makapag-online po sila. Ano po? Mark chapter 8. So it's all about the sign of the coming of the Lord Jesus Christ, about the sign of who Jesus is sa ating pong buhay, ano. So hanapin ko lang yung aking outline dito, kasi pagka pumunta ako dito sa laptop ay yun ang magpapakita. Okay, wait lang. Okay. Tumayo tayong lahat bilang pagbibigay galang po sa salita po dito. Mark chapter 8 verse 10 to 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 10 right begin. And straightway he entered into the ship with his disciples and came to the parts of the not food. And the Pharisees came forth and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him. And he sighed deeply in his spirit and said, Why doth this generation seek after a sign? Verily I say to you, that there shall no sign be given unto this generation. And he left them, and entering to the ship again, departed to the other side. Lord, pagpalain po nyo ang iyong salita, pagpalain po nyo ang mensahe ng iyong salita, abutin po nyo, Panginoon, ang aming pong spiritual na pangailangan at mai-apply po namin ang iyong mensahe ngayong umaga sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Okay, maaari na po tayong umupo, mga kapatid. Okay, so kailangan ay maging aware po tayo sa signs, ano, ng ating pong Panginoong Diyos. Bago ipanganak si Jesus Christ ay may mga signs na binigay ng Panginoon na ipapanganak siya. So po dito ay yung pong a virgin, okay, shall bear a son, and they will call his name Emmanuel or Jesus. So yun po yung sign. Nung pinanak si Jesus, meron po yung the star of Bethlehem. If you will study the book of Daniel, there are signs, no? If you will study that book, ay very deep yung pong knowledge na makikita nyo, dahil merong vision si Daniel. Ito lang yung aking napag-aralan, no, na 7 days, no, 7 days bago bumalik yung Messiah. At yung 7 days na yon ay hindi literal na day, kundi it is kumbaga equivalent to 1,000 years each day. Di ba ang Panginoon ay nilikha niya ang lahat ng bagay in 7 days? So symbolical. So sa bawat taon ay meron tayong 1,000 years, okay? Meron tayong 1,000 years. And then
then we are now living in the last days. Okay? So, yung pong 6,000 years ay natapos na po yun. So, that is the 6 days, no? Nasa grace period po tayo. When we say grace period, we are in the church age. Okay? So, in that 6,000 years, meron pong gap between the last 1,000 years. And if you will study that, ay talagang mai-impress kayo sa wisdom na ibibigay ng Panginoon. But we don't know kung kailan po yun. But ang Panginoon ay magbibigay po siya o nagbigay na po siya ng signs. Okay? At bakit kailangan pa tayong humingi ng signs? Okay? Sa pagbabalik po ng ating pong Panginoon. Okay? So, meron po tayong puntos po dito about the demand of the signs. Okay? The stern demand. Secondly, okay, ay yung pong solemn declaration ng signs about the Lord Jesus Christ. Okay? And lastly, the sorrowful departure. Not all kasi, mga kapatid, ay naniwala kay Jesus Christ. Although, very visible yung mga signs na pinapakita ng ating Panginoon sa kanyang kapanahunan, marami ang hindi nakapaniwala. Kaya, ang message sa atin ay don't miss the sign. Okay? Sa atin, nakita natin yung sign about the reality who Jesus was. Ang sabi nga ng Panginoon, mapalad yung mga taong nakapakinig ng kanyang mensahe. Pero mas mapalad yung mga taong naniwala although hindi po siya nakita. So tayo po yun. Ano? So let's get started with the first point. So ang ating Panginoon ay natapos niya yung pong mga miracles na kanyang ginawa, mga kapatid. Okay, katatapos lang niyang ginawa po iyon. At sila po ay nakasaksi doon po sa 7 small loaves of bread and few small fishes, and he fed thousands of people. When the meal was over, naubos po lahat, may sumobra pa doon, ano? Yun po ay 12 basket. Ang ating Panginoon and His men immediately leave by ship, at sila po ay pumunta po sa another part of Israel. At nung nakarating po sila doon po sa panibagong lugar, ay meron pong mga Pharisees. Okay? Yung pong mga Pharisees na ito ay mga religious leaders, and they were legalistic, and they hated the Lord Jesus Christ, and they don't believe the Lord Jesus Christ. And Jesus refused to do things the way they said things were supposed to be done. So when Jesus arrives in their neck of the woods, they came to meet Him. Sabi po ng Bible sa binasa po natin sa Mark chapter 8. And then they began to question Him. The word question means to dispute or urge. Okay? And the word is in a tense that suggests they would shut up the Lord Jesus Christ. Pero hindi nila magawa yan sapagkat mas matalino ang ating Panginoon. So, we are told that they were trying to get Jesus to do, and they wanted Him to show them a sign from heaven. Okay? So, yun po yung nabasa po natin kanina. Tignan po natin sa ating pong text, ano? Mark chapter 8. And the Pharisees came forth and began to question with Him, seeking of Him a sign from heaven, tempting Him. So, sinusubukan po siya, tempting Him. That is, they were putting Him to the test. They were trying to get Jesus to prove His authority and the source of His power. Saan ba kinukuha ni Jesus yung kanyang kapangyarihang magpagaling, mangaral? Okay? And hindi nila alam si Jesus ay siya po ay 100% man and 100% God. Okay? So, alam nyo, mga kapatid, itong mga Fariseyong ito ay
deep in their hearts, no, ay maliban lamang sa kanilang pagkamuhi kay Jesus Christ, and they don't believe Him, isa sa marahil sa kanilang intensyon ng pagtatanong o pagsasaliksik ay bakit hindi nila magawa sa buhay nila yung ginagawa ni Jesus Christ, ano, nagpapagaling ng may karamdaman. Bakit yung kanilang katuruan ay hindi kasing kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo? Okay? So, in my opinion, ano, itong mga pariseyong ito ay nalalamangan ng Panginoong Jesucristo sa kanilang teaching. Di ba tao ayaw malamangan ng tao, ano? So, if they will compare themselves to the teaching of the Lord Jesus Christ and the miracles He did, ay hindi ito maikukumpara, no? Hindi ito, kumbaga, hindi pa umabot sa kalingkingan nila. Kung napapanood nyo yung bagong kwento ni Jesus Christ about the chosen, ano, sino nakapanood, no? Pwede nyo panoorin yun. Free na yung mga season niya, The Chosen. Isa sa napakagandang kwento dito na wala sa Bible, no? Kumbaga, nagkaroon sila ng, kumbaga, research, or nagkaroon sila ng, kumbaga, marahil ay, kumbaga, idea, or nagkaroon sila ng, kumbaga, pag-aaral about the personality or the reason behind sa mga ibang characters like si Nicodemus. Si Nicodemus ay isang Fariseo, no? Kagaya nito, ang mga Fariseo ay kumokontra kay Jesus Christ, pero si Nicodemus, totoo naman na siya ay nakakilala sa Panginoon. Okay? Ang kwento nung Fariseyong ito, si Nicodemo, na nandoon sa series ng movie, ay na-meet niya itong si Mary na sinapian ng maraming spirito. Okay? So, si Mary Magdalene na sinapian ng maraming spirito. At si Nicodemo ay pinasyal po niya itong si Mary. Pero, ang nangyari, mga kapatid, hindi niya napagaling. Then, dumating sa time na si Mary ay magpapatiwakal at nagpakita ng sign si Jesus Christ. At nagkatagpo sila at pinagaling ng Panginoon yung pong babaeng ito. Nalaman ni Nicodemo at siniyasat niya kung sino yung nagpagaling hanggang sa nakilala niya si Jesus Christ. And sa Bible, kung aalamin niyo yung kwento ni Nicodemo, siya po ay isa sa mga nakakilala sa Panginoon. Pero most of the Pharisees, mga kapatid, ay hindi po sila nakakilala sa Panginoon. Instead, they rejected the Lord Jesus Christ. Okay? Don't reject the Lord Jesus Christ, sapagkat siya lang yung pag-asa, amen, ng buhay po natin. Now, alam nyo, sa mga kwento sa Bibles, maraming mga lingkod ng Panginoon, mga tao na kagaya natin, ang humingi ng mga bagay na imposible. Ang hinihingi kasi ng mga Pariseyong ito ay mga imposibleng bagay. Ba't pa sila hihingi ng mga imposibleng bagay? Ginawa na ni Jesus Christ. Okay? Yung pong mga bulag ay nakakita, no? Yung lumpo ay naglakad. And to the worst, no? Yung pong patay ay nabuhay. Ano pa bang signs ang kanilang hinihingi? Alam nyo, si Elijah ay nanalangin na hindi magkakaroon ng ulan. For 3.5 years, hindi po nagkaroon ng ulan. Okay? Sino yung nanalangin ng the sun will stood still? Si Joshua, no? Pero if you will study that, ang nagro-rotate naman sa solar system, yung sun ba o yung earth, both are rotating, pero yung earth ay umiikot sa sun, tama ba? So, ito ay kumbaga i-analyze mo, hindi naman yung sun ang nag-stood still
tumigil ang earth, di ba? Kasi yung sun ay hindi naman siya umiikot sa earth, tama ba? Ang umiikot sa sun ay yung earth. Pero sabi ng Bible, the sun stood still para habulin ni Joshua yung mga kalaban at patayin lahat sila. So Joshua had commanded the sun to be still and it had obeyed. Okay? Si Samuel ay nagpray siya during a battle and the Lord answered with strong loud thunder which confounded and kumbagay tinalo yung enemy. Okay? Others had done similar things in the past para i-prove that they were from the Lord. At itong mga pariseyong ito, sinasabi ni Kristo, I came from God. Okay? Lahat ng mga miracles na ginagawa ko ay nasa kapahintulutan ng Ama. Pero hindi pa rin po sila naniniwala. Okay? Consider all the miracles the Jews had already witnessed. Ano ba yung mga miracle ng Panginoon? He healed the sick, He raised the dead, He had delivered people from the bondage of demon possession. The men of Gadara, for 2,000 to 6,000 demons ay pinalayas ng Panginoon. Okay? Yun po yung mga signs na ginawa ng Panginoon. And yung last sign na ginawa niya ay nung pong binuhay po niya ang kanyang kaibigan na si Lazarus. Okay? At marami pang mga signs ang ginawa ng Panginoon. Hindi po natin nakita iyon, pero totoong ginawa iyon ng Panginoon. Okay? Na nagpapakita ng mga signs na siya po ay anak ng Diyos. Okay? So, let us consider this fact, mga kapatid, God tells us that the heavens above tells us about Him. Tingnan nyo ang langit. Ito po yung fact. Our earth is traveling around its own axis at 1,000 miles per hour. Okay? May sariling axis sa mundo. Ito-travel po yan. Tingnan nyo yung earth ay umiikot po siya at its own axis. Okay? And then nagta-travel po siya 1,000 miles per hour. Ganon din yung sun and the other planets. Meron silang kanya-kanyang axis, kung wala silang kanya-kanyang axis, din nagkakabundol na sila, di ba? Oh. And then yung universe, mga kapatid, ay dumalaki po yan at naglalakbay din ang universe. Saan siya naglalakbay? Sa kawalan, di ba? Imagine nyo yun, mga kapatid. And then, yung earth, it moves around the sun at 67,000 miles per hour. Ganun po kabilis, 67 times na nagmo-move siya, nagro-rotate siya sa sun, tong earth. And it carried by the sun across our galaxy at a speed of 64,000 miles per hour. Habang umiikot ng 1,000 miles per hour, yung sun sa kanyang sariling axis, umiikot siya sa sun ng 67,000 miles. At habang umiikot itong mundong ito at umiikot siya sa sun, ay naglalakbay din sila ng gaano kabilis? 64,000 miles per hour. Imagine that, mga kapatid. Kung i-convert mo yon sa kilometer per hour tayo, di ba? Ang bilis po nun, mga kapatid, So it moves in orbit around our galaxy at 481,000 miles per hour. So we belong in a single galaxy at ganun kabilis yung galaxy na maglakbay sa kawalan. And it travels through space 1,350,000 miles per hour. So every 20 hours we cover 57,360,000,000 miles. Imagine nyo, mga kapatid. So ang Panginoon, hawak po niya yung vast size ng universe. At
tayo po, mga kapatid, sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, ikaw yung pinakamahalaga. O, di ba? Ikaw yung pinakamahalaga. So, bakit itong mga taong ito ay naghahanap pa sila ng signs? Okay? Pero ang pinaka-best sign, mga kapatid, na binigay ng Panginoon ay yung pong ginawa ni God, na ibigay niya yung kanyang buhay. Diba? We believe that there is one God, amen, in three persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost. At ang sabi ng God the Son, ako na yung magbibigay ng buhay, magsasacrifice, magkakatawang tao ako. Okay? That's the greatest of all miracles, mga kapatid. That's the greatest of all miracles. Nung ibinigay ng kanyang bugtong na anak yung kanyang buhay. Okay, so yan, salamat Nicole, malolobat na ako. Number 2, a solemn declaration. Number 2, solemn declaration. Nung napakinggan ng Panginoon yung kanilang demand about the sign, mga kapatid, He is grieved in His soul, and His is a sigh of frustration and perhaps even of anger. Nagalit po siya o kaya frustrated. At ang sabi niya, why doth this generation seek after a sign? Okay? Ba't sila naghahanap ng sign, mga kapatid? Kumpleto na yung sign na ginawa ng Panginoon. This is the complete miracle ng Panginoon, itong Bible. You search it, study it, mga kapatid. Okay? And kasama na nga nila yung Messiah, God in the flesh, walking among them, and they could not even recognize Him. Okay? Kaya, even yung mga kapatid ni Jesus Christ, hindi sila agad naniwala kay Jesus Christ, ano? Pero si Mary, alam niyang yung nasa kanyang sinapupunan, no, from the very start, na siya ang Panginoon. Okay? Ang sabi ng Panginoon, He that hath seen me hath seen the Father. Okay? Sila ay iisa. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Okay? Show us the Father, sabi ng mga Pharisee. Okay? Yung nakakita sa kanya hath seen the Father. Lalo nagalit yung mga Pharisee, ano, dahil He is making Himself equal with God the Father. So, there are two basic problems that I want to consider this morning. First, when a sign is given, another sign is desired. O, halimbawa, nagbigay ang Panginoon ng sign, hihingi ulit yung mga tao ng mga signs, ano? So, ang problema talaga yung puso ng tao. Maalala niyo si Thomas, ano? Wala kasi siya doon sa room noong nagpakita si Jesus Christ. Okay? Sabi ng Panginoon, hanggat di ko nakikita, hindi ko nahahawakan yung kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran, hindi siya maniniwala. To see is to believe, no? See? So, doubt ang problema ng tao. Believing ang problema ng tao. Kaya nga, dapat maunawaan mo yung ibig sabihin ng faith. Faith is the substance of the things hoped for and the evidence of the things not seen, and that is faith. Okay? So, the Bible is urging us, preachers, Christians, ay tayo po ay hinihikayat na magtiwala 100% kay Jesus Christ. Sapagkat mismo si Jesus ay nagsabi, mapalad yung mga taong naniniwala sa akin. Pero mas mapalad yung mga taong naniniwala although hindi siya nakita. Okay? So, you must believe it, mga kapatid. Signs don't save, faith does. Okay? Why do you go after signs? Hindi naman nagliligtas yung signs. Okay? Ang nire-require ng Panginoon ay faith, mga kapatid, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So, sabi po ng Bible ay, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Sa pamagitan ng biyaya at pananampalataya, ikaw ay ligtas. Okay? Hindi sa pamagitan ng mabuting gawa. Yan po ang sabi po ng Bible.
Hindi po yung sign, mga kapatid. Okay? Ang sabi ng Panginoon, ito lang ang kanya sinabi, there shall no sign be given to this generation. Okay? Ang sabi po dito, there shall be no sign be given unto this generation. And he left them, and entering into the ship again, departing to the other side. Ito po yung sorrowful departure. Hindi all time ay ang Panginoon ay makikipag-deal sa mga Pharisee. Okay? Ang Panginoon ay talagang kumakatok sa kanilang puso, pero hindi sila nagtiwala. And very sad to, He departed from them. Okay, He departed from them. So, marahil ang Panginoon ay kumakatok sa puso mo, ang Panginoon ay matagal nang nangungusap sa puso mo. Pero matigas yung puso mo at ayaw mong tumalima sa Panginoon. Ayaw mong lumapit sa Panginoon. Okay? So, sana po ay wag nating patigasin yung ating pong mga puso, mga kapatid. Just like the Pharisees. The Bible said, He left them. There was nothing more to say and nothing more that could be done. He left them. Kaya napakahalaga ng paniniwala sa Panginoon. Doon po sa character ni Judas, si Judas ay matalinong tao. Accountant yung kurso siguro ni Judas. Magaling sa pera. So, ang kanyang desire ay magparami ng pera para sa ministry ng Panginoon. Nothing bad, di ba, mga kapatid? Pero ang na-miss ni Judah doon, mga kapatid, ay yung pong faith niya kay Jesus Christ. Ang nakita ko doon, yung kanyang pananampalataya ay binabase niya sa kanyang sariling katalinuhan at doon sa perang marerace niya ang siyang magiging dahilan upang maging matagumpay yung ministry ni Jesus Christ. And that's not the way the Lord Jesus Christ will do that. Ang ministry niya ay nasa kapangyarihan po ng Panginoon. Doon po nakabase yung pong ministry niya. Kaya hindi naman masama na magkaroon ng pera, mga kapatid. Kailangan po natin ng pera. Pero pagka yung pera ay mas mataas na sa Panginoon, ay yun po yung masama. Okay, now ang sabi po ng Panginoon, today is the day of salvation. Behold, now is the accepted time. Okay? Tignan niyo yung mga Pharisee, Di ba blessing na makita nila personally si Jesus Christ, Kaya totoo ang sinabi ng Bible, He came unto His own, but His own received Him not. Di siya tinanggap ng ganang kanya, sabi po ng Bible. But, ito maganda, as many as received Him, to them gave He power to become the children of God. Okay? So, well, mga kapatid, yung faith, laging kalakip niyan, repentance. Okay? Pagka naniwala ka, ibig sabihin, nagsisi ka rin ng iyong kasalanan. Handa mong talikdan yung kasalanan mo. Okay? At araw-araw na sundin mo ang Panginoon. Araw-araw, isipin mo ang Panginoon. Okay? Huwag nating kakaligtaan ng Panginoon. Okay? Yun ay nagpapakita na meron tayong pananampalataya at handang sumunod sa Panginoon. Kasi pagka kakaligtaan ng Panginoon sa isang oras, 2 oras, o kaya isang araw, abay, ano yung preba, na ikaw ay mananampalataya ng Panginoon. Okay? So, dito mga kapatid, ang mga tao ay pupunta ng impyerno because they love darkness rather than light. People go to hell because God is a God of love who does not force Himself on anyone against their will. Kaya ang kaligtasan ginawa ng Diyos, pero ang tao kailangan ay maniwala po siya sa ginawa ng Panginoon. At ayaw niyang persahin ang tao na tanggapin siya o pagtiwalaan siya. Dapat kusa na gawin iyon ng tao.
noong humayo ang mga disciples kasama si Jesus Christ, yung first ministry nila sa Capernaum, ay doon sa kwentong iyon ng The Chosen, ay in-invite ni Jesus Christ si Nicodemo na sumama sa kanilang grupo, no? Pero nung paalis na sila, alam ni Jesus Christ na nandun si Nicodemo, no? Hindi siya sumama. Although he is a believer, no? At siya ay ligtas, I believe, hindi siya sumama, no? At napakasayang nung opportunity, no? Sana nakita niya personally yung mga ginawa ni Jesus Christ. Okay? So, mga kapatid, kung ang Panginoon ay nangungusap sa iyo, ay huwag mong sayangin. Are you still looking for a sign, no? Sabi ng Bible, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the Son of the only begotten Son of God." Matindi yung salita ng Diyos, ano? Ha? Yun daw, nagtiwala na kay Jesus Christ ay hindi na hinahatulang mahusgahan. Saan? Doon sa impyerno. Pero yung hindi nagtiwala kay Jesus ay hinatulang ng mahusgahan sa impyerno. Bagamat hindi pa siya patay. Just like those Pharisees, mga kapatid, no? Hinatulan na ng Panginoon ng mga iyon patungong impyerno unless na sila ay magsisi. Ano yung pagsisihan nila? In the first place, hindi sila nagtiwala kay Jesus. Yun ang pagsisihan nila. Lord, patawarin niyo po kami. In the first place, hindi kami nagtiwala sa iyo. Tinatanggap na namin bilang Panginoon kapag ligtas ng aming buhay. Yung mga Pharisee, naniniwala sila na sila ay magiging matuwid sa harapan ng Panginoon by doing good works or following the law of God. The law of Moses given by God. Okay? So, yun ang dapat nilang pagsisihan. Meron pang verse po dito sa John 6:35 to 37. "And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. But I said unto you that ye also have seen me, and believe not. All that the Father giveth me shall come to me, and him will that cometh to me I will in no wise cast out. He is the bread of life, and He is the living water." Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, tayo po ay all are sinners, at ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Sinasabi ni Jesus Christ dito, kung kayo nagtiwala kay Jesus Christ, meron kayong buhay na walang hanggan. If you will die, you will go to heaven. Well, tayo po ay eternally created, no, by God. Kaya nga nung nilikha tayo ng Panginoon, hindi siya nagsalita, mismo siya po yung gumawa sa atin, and He breathed the bread of life, the breath of life, sabi po ng Bible, and we are eternal as God. Pero sa dalawang lugar, pagka ikaw ay namatay, sa langit o kaya sa impyerno. Okay? Now, if you do not receive Jesus Christ as a bread or as a water, di ba pagka nagugutom ka, syempre kakain ka, di ba? Pagka nauuhaw ka, ikaw ay iinom. Pero si Jesus Christ, nung sinabi niya, pagka ito ay, kumbaga, sinabi niya hindi literal, figure of speech. He is the bread of life. Pagka tinanggap mo siya o kinain mo siya, siya ay He is the living water. Pagka inunom mo siya, hindi ka na mauuhaw. Ibig sabihin, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, pagka siya ay tinanggap mo, bagamat ikaw ay mamamatay, ikaw ay mabubuhay, meron kang buhay na walang hanggan doon sa langit. Yun ang ibig niya sabihin. Okay? So, at ang maganda ba, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. So, ang Ama ay pinagkaloob niya yung mga disciples niya, syempre, yung mga naniwala sa Kanya. At yung lalapit sa Kanya ay hindi niya ipagtatabunan.
merong isang babae, the Syrophoenician woman, at siya po ay lumapit sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, it is not worthy, ano, na yung kumbaga ay yung mga Gentiles, yun ang kanyang tinutukoy. Okay? Pero sabi nung Gentile woman ay, Panginoon, totoo po yun. Yung pong mga nahuhulog sa table na mga pagkain, kinakain ng aso. Okay? So, hinahintulad niya yung kanyang sarili as dogs, no? Kagaya ng aso. At nakita ni Jesus Christ yung humility. Dahil yung first ministry ni Jesus Christ, mga kapatid, ay sa mga Jews. But remember, the Samaritan woman, hindi naman pure na Hudyo yun eh. Kung baga, mixed race, pero kinahabagan ito ng Panginoon. Kaya hindi niya ipagtatabuyan yung mga taong lalapit sa kanya. Now, ang sabi ni John, last verse, 6:47, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Okay? Kaya ang pinakamahalaga na bagay sa mundong ito ay ang iyong kaligtasan. Si Jesus Christ ang mahalaga. Kaninang umaga ay syempre, Pastor, nanonood ka ba ng mga reels? Oo naman, mga reels. Pero mas prefer ko yung mga verses, mga ganun. May mga comedies din, may mga movies, mahilig din ako sa movies, syempre. Pero kaninang umaga, yung reels ni Aga Mulak yung pinanood ko. Okay? Binisita niya yung kanyang auntie na namatay galing sa Korea. Okay? Sikat na artista si Amalia Fuentes. Okay? Sabi niya, she is a billionaire or a millionaire, sabi ni Aga Mulak. Pero nakita ko siya, sabi niya. Nung binisita ko siya sa hospital, stroke. Pagka na-stroke, talagang vegetable patient. Wala nang diwa, humihinga na lang. Kumbaga, buhay na patay. Okay? Siya ay milyonarya pero wala siyang magawa. Ang masaklap doon ay wala na yung asawa niya. Hindi ko alam kung, syempre, family nandoon. Kasi nandoon si Aga Mulak. At ang sabi ni Aga Mulak, okay, ay bagamat milyonarya siya, hindi niya madadala yung pera niya sa langit. Kaya kung anong meron ka, makontento ka at maging masaya ka, di ba? Di ba? Pero kung ako si Aga Mulak, ay ang sasabihin ko ay yung sinabi ng Bible, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong mapapala ng isang tao kung mapasa kanya ang sanlibutan, pero ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak saan? Sa impyerno. Wala. Ibig sabihin, mas mahalaga yung ating kaluluwa, mga kapatid. No? Mas mahalaga yung kaligtasan mo. At kung ikaw ay ligtas, abay sikapin mong mamuhay ng tama sa Panginoon. Amen? At huwag kahiya-hiya sa tao. Ano, mga kapatid? Sikapin mong maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Diba? Parang ganito lang kasimple yan eh. Ginawang ka ng kabutihan ng iyong kapwa, ano igaganti mo? Kasamaan ba? Hindi, di ba? Kabutihan din ang iyong igaganti. Pinaka the best yung ginawa ni Jesus Christ sa atin. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tinanggap mo siya. Bilang kumbagay pagtanaw ng utang na loob sa Panginoon, abay gumawa ka ng tama para sa Panginoon. Yung buhay mo dapat para sa Panginoon. At huwag ka lang bumalik sa dati mong buhay. Amen? Okay, so tayo po'y manalangin. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong salita. Lord, thank you for your love, for sending the Lord Jesus Christ to pay the penalty of our sins, O God. Thank you for the eternal life that we have, the grace, the faith that we have in Christ. Thank you for the assurance of salvation. Panginoon, I pray na kami ay maging committed sa holy living
Panginoon. Sundan namin yung pong matuwid upang maihayag po namin si Jesus Christ sa ibang tao. Please forgive us. Marami po kaming pagkakamali. Please salamat sapagkat nandyan ang iyong habag. They are new every morning. Nasabi ng iyong salita na it is of the Lord's mercy that we are not consumed. For His compassion fail not. They are new every morning, and great is your faithfulness, O God. Thank you, Father, for your great love. I pray na i-bless po nyo ang bawat kabataan na nandito, ang kanilang family. I pray na maligtas ang kanilang mga family, Panginoon. Gawin nyo silang good testimony, kasangkapan upang makilala sila, makilala ang Panginoong Kristo ng kanilang mga family na hindi paligtas. Ipalain nyo ang aming pong fellowship, kayong siyang maitaas at madakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, mga kapatid. At maaari po tayong umupo. Okay.